Chat. Praise. Good morning. Good to see you, Uncle Teruel, kagang iyang spouse. Namigid nga makaupod nato ng aton nga kaupod sa lawas ni Kristo sa iyang geographical location sa ning adlaw ginalaw niya sa aton nga makatingog kita. Uncle Rocky, good morning. Pastor Albert, good morning. Si Auntie Daisy, good morning. May arap ito kita si Kaso siguro sa gwa. May arap kita sang chance liwat nga makapadayon sa pagdasdas, pagtuon sa pulong sang Ginoo. Bangod kay sa panahon nga gina-extend yang ato nakabuhi, wala gini sang iban nga siling ba nga mahimo kita nga grateful sang iya nga provision sa aton kun hindi ang pagpalapit sa iya, paghatag sang aton nga pagpasidungog. Kaya naintindihan na naton nga sa aton nga lesson sa grandiose design sa aton nga Ginoo. Ang iya nga grandiose design sa aton nga kinabuhi wala sang iban kun hindi intindihan naton nga mayara siya sang purpose, mayara siya sang prerogative, kag mayara siya sang plano. So, balik kita anay, grandiose design. Amoy ni siya ang iyang purpose, ang iyang prerogative, kag ang iyang plan. Gintanaw na naton ang aton nga lesson sa mga nagligad ng mga Sundays. We took almost 4 hours of instruction just to get the idea of His purpose, kag wala sang iban kung hindi pagadayawon ang aton nga Ginoo nga butang na wala na execute ni Satan. Kay sa panahon na ginhimo sang Dios ang vastness ang iyang creation upod nadra ang mga angels, naintindihan gid naton nga sa lesson naton si Satan ang isa sa mga nagrebelde. Amo na nga ang iya gid always nga objective nga himuon naton ang tanan naton nga mga agenda nga limtan ta ang Ginoo, to the extent na himo kamo sang maayo, tanan nga gusto nyo nga buhaton, ang importante lang nga limtan nyo ang Dios nga amo ang nagtuga sa inyo. Kag amo gina siya ang iya nga duot, ang iyang objective sa kinabuhi sang ginlalang sang Ginoo. Wala nga sad good ang historical context tungod kay majority sang mga tao nga naga-profess to be Christians, wala nila naintindihan ang plano or ang purpose ang Ginoo nga ara sila diri sa kalibutan. Naman si Pablo gin-remind gid ang mga taga-Corinthians. Ang history sa mga taga-Corinth, may ara sila sang ilang mga templo, kag sa sinang mga templo dito sila nagahatag sang ilang pagsimba. Kag sa panahon nga nagabot si Pablo sa ila, ginpathagan sila nga ang ginkilala niyo nga Dios, nga ginsulat dra to the unknown God, nagpakilala sa aton, kag amoy ni siya sa Ginoong Hesus, siya napatay gilubong kag nabanhaw, kag ang iya gid nga conclusion, we were bought with a price. Kag ang ina nga presyo, wala sang iban kun hindi ang iya gid mismo nga hamili nga dugo. Wala niya gin sa likway ato sa plano sang aton nga amay. In fact, nagapangamuyo gid sa Gethsemane, sa Garden of Gethsemane, na siling niya to, Father, kung pwede pa lang you get this torn away from me. But since this is your will, thy will be done. So, resonating factor nga pagpungko na ni Pablo, sometime in 55 AD, nagsulat gid siya, you were bought with a price. And that price is the life of Jesus Christ Himself, who gave His life on the cross. And then siling niya to dayon, conclusive statement, therefore, glorify God in your body. So, gintanaw nato na siya, nga ini nga purpose, ang aton gid nga existence, kabay pa nga magdulot ini siya sa aton nga hunahuna, nga kung hindi man gusto sang aton nga pamilya, hindi man gusto sang aton nga mga relatives, hindi man gusto sang aton nga lapit sang aton nga tagipusoon, kung sino man na siyang malapit sa aton, kung hindi man siya maghatag sang higayon sang iya nga kinabuhi sa paghatag sang dungog kag himaya sa atong buhi nga Ginoo, dumdumon naton nga may ara kita sang hero. Kag ang ina nga hero wala sang iban kundi si Job. Madumduman niyo si Job, balik ta sa story. Ang silingid ni Job kay gin-encourage siya sang iyang nga asawa nga tunglohon ang Ginoo.
Hindi mo pagpagtungluhon ng Ginoo nga ginasimba mo, nagkaladula ng aton nga manggad, tanan nga mga ari-arian naton together sa aton nga mga servants, and of course ang ilang mga children nagkalamatay. Ano nga bali Job? Isa ka sa mga babae nga buang-buang. Hubo ko nga nagwa sa sabakan sang akon nga iloy, hubo man ko nga magabalik sa duta. Pero para sa akon, magasimba ko sa Ginoo. And that's really actually the purpose. Amo na nga shattered. Shattered dito si Satan ba sa panahon naging test na si Job. Tungod kay nakita sang Ginoo ang capacity ni Job. Sang iyang padayon nga pag-meditate, wala to siya na-capture sang iyang manggad, wala to siya na-capture sa kung ano man ang material blessing, financial blessing. Because again, sa panahon nga kung tanawon mo ang libro sang Job, identify sa sang Ginoo nga wala sang iban nga pinakadato sa iyang lugar. So kung ang Ginoo maghatag sang description, pag siling nga dato, kung masiling ka sino ba ang richest man subong sa Philippines, amo na ang pag-identify sa iya sang Ginoo. Pero wala to nag-capture sang hunahuna ni Job sa iyang kabtangan. Kung hindi ang nag-capture gid sa kinabuhi ni Job nga kamay pa hindi ako makasala sa imo. That's why pag abot to sa Job chapter 23 verse 12, sila niya gito, I have not departed from the commandments of thy lips. Kaya nabalaan gina sa sang Ginoo. And sila niya, ang imo nga pulong, I have treasured it more than my daily portion of food. So whenever we live life, kabay pa nga makuha nato na siya picture perfect sang greatest example of a Old Testament hero nga pwede naton gid gali i-execute sang aton nga kabuhi man while we are still here on earth. Nga kung ano man ang aton ginalatas, ano man ang aton ginaatubang, kung may ara kita sang kapasidad tungod kay nagatuon kita sa pulong sang Ginoo, and then somehow we are intimately related to the God who given us this grandiose design. Always gid naton nga ma-allocate ang aton kagawasan, ang aton nga freedom for His glory and for His honor. Kaya muna siya ang purpose sa aton nga Sunday School. It's mano-mano. Ang importante lang din nga kung may ara kita sang chance nga mag-encourage sa aton nga mga membro sang kapamilya, we always live by example. So kung halimbawa hindi pa man gid sila somehow ma-inspire sang aton nga mga lakang, hindi kita magka-discourage kay pag-atubang naton dito kay Jesus Christ sa Bema Judgment, hindi man ta tropa, hindi man ta by association, hindi man ta by group, kundi each of us will face the Lord Jesus Christ in Romans chapter 14 verse 12. Pag sila niya to give an account, and account there is actually the word logos. So we give a logos, the word, nga amo ang in abundance of our thinking faculties. That's why regardless, good morning Pang, morning Atinday, regardless sa kung ano man ang aton gid nga pag sinalayo, hindi naton pag-isipon ang ining aton nga pag sinalayo, because this is just side bit lang gini sa sang aton nga existence while we are here on earth. Ang aton gid sini always is kay nakuha na naton, na-capture na naton ng idea, why, the reason why we are here is no other than but to praise Him, to honor Him, to love Him, to hold Him dearly right into the focus or the mental capacity or the center of our heart. Nagahambali na siya nga ano gid ang aton nga priority. So ginadugangan nato na sa sang mga ingredients sa aton nga mga pagtuon, agudto nga kung kita lang sa kung diin man kita dalon sa aton Ginoo, sa aton nga places of dispatch, we have the capacity again to honor Him, to love Him, to be devoted to Him, kag matuman ang ginhambal sang pulong sang Ginoo. The greatest commandment, you should love the Lord your God with all your heart. Pag siling nga heart, that's the cardia. Cardia is the center of our will, our intentions, our character, kag ang aton nga inner self, nga ang aton gid nga hugot is the mind of Jesus Christ. So that's the center. And then we should love the Lord your God with all our soul, our mental, our volition, our conscious awareness, our subconscious mind, our conscience, and even our emotions. You should love the Lord your God with all your mind, our intellect. So kung nagahuna-huna kita, nagakrak kita sa mga principles, ang aton gid nga dumdumon labaw sa katanan, hindi naton pagkuhaon ang filosofiya nga ginatanyag sang kalibutan, kundi kung ano ang mga precepts that we get, that salve, kung si Isaiah papaistoryahon,
In Isaiah chapter 28 verse 13, silinggid ni Isaiah nga ang pulong sang Ginoo, that's actually from the Hebrew word sav. Kag inang Hebrew word nga sav, nagahambali na sa mga commandments. What are the commandments after commandments after commandments? Amo gid nga imperative ang pagtuon tungod kay dira lang kita makakuha sang commandments sang Ginoo nga ibutang naton sa sentro sang aton nakabuhi kung nagatuon kita. So hindi naton pagkuhaon ang philosophy, ano ang idea sang kalibutan, kun hindi ang butang nga makahatag sang dungog kag himaya sa aton nga Ginoo, wala sang iban kundi ang iyang mga pulong. Amo ang ginabutang naton sa aton nga CPU, Central Processing Unit. And you should love the Lord your God with all your strength. Sang last Sunday, gintanaw naton tong Ecclesiastes chapter 12, pagsiling niya nga, you remember your Creator in the days of your youth. Nagahambali na siya kung pagsikpata. May ara pa sang katakos nga magahulag ang kamot, may katakos pa nga makatanaw ang mata, bisan may ara sang antipara, okay lang na siya kaysa mabulag ta. Importante nga ang aton nga mata kung makakita aton nga i-exert or i-exhaust ang ining ginhatag sang Ginoo sa aton nga kusog, ginhatag sang Ginoo sa aton nga hindulungog, ginhatag sang Ginoo sa aton nga makaistorya kita, makabarog, makatindog. Loving the Lord with all our strength sa kaon gid sa pulong sang Ginoo. That's why related gyapon ni sa aton nga lesson dito sa atong pagkuha naton sang instruction nga si Jesus Christ in His humanity sa panahon nga silent ang mga tuig from 12 years old to 30 years old, may ara siya sang 18 years nga silent. Pero gin-compute naton to siya kung may ara siya sang 5 hours a day, may ara siya sang pag-meditate sa pulong sang Ginoo, kaistorya niya ang Amay, kaistorya niya ang Holy Spirit sa iyang nga tawhanon nga kahimtang. Kag kung may ara siya sang 5 hours in a day, kung i-times mo sa 365 times 18 years, nakuha nato ng 38,000 of instruction. Sobra pa na siya sang isa ka banggitan nga doktor. Kag wala pa actually siya to naka-start sang iyang ministry. So kung may ara siya sang 38,000 hours of instruction before siya naghimo sang iyang mga pamuhat sa iyang mga ministry, aton gid nga dumdumon, ang ining aton mga kaupod sa aton nga lokal nga tigumanan, ang aton gid nga dumdumon nga before naton sila or before sila i-encourage ibutang sang Ginoo sa kung diin man sila dalon sang Dios sa iyang mga plano, sa will sang Dios nanaw naton na sa aton nga prerogative nga topic. Before siya magkadto dito, dapat may ara na siya sang load number of hours in getting the mind of Christ. Kaya kung hindi siya magkuha sang number of hours in getting the instruction from the mind of Christ, isa lang kapamangkot, walang kapamangkot, kag kung halimbawa wala siya sang naintindihan nga pulong sang Ginoo, lukapa na siya dayon. So samay na siya sang ido, tackle his tail, kag maglagan. Pero kung nagtuon siya sa pulong sang Ginoo, bisan ano ang mga pamangkot, somehow, may ara sa mga portion nga hindi niya gid man ma-address. Pero somehow, kung may mga questions nga naintindihan niya na tungod kay nagtuon siya sa pulong sang Ginoo, hindi niya pagamiton ang iyang idea. Never siya magamit sang iyang mga precepts. Kung hindi, ibalik niya ang tao nga nagpamangkot sa iya dito sa pulong sang Ginoo. Muging i-challenge sa aton ang silinggit ni Peter, i-fill your hearts with the mind of Christ. Let the word of Christ fill you so that we can be able to answer those people who will be asking questions for us or from us. That's 1 Peter 3:15. And then, maghahatag kita sang answer sa mga pagtulunan nga ato na nga naaguman, na ato na angkon. Pagsiling niya dito of the hope that is in us, naghambali na siya sang word nga elpis. Kagang ina nga word elpis, naghambali na siya sang absolute assurance. We always have that absolute perception of what Christ have given in us through His words. Hindi man natin siya makita, pero kaya nagtuon kita sa mga precepts sa Ginoo, makahatag kita sa mga pagtubag, sa mga pamangkot nga ihaboy sa aton. Kag naghambal gid siya, do it with gentleness and respect. Meaning, hindi kita coercive, hindi kita siling ba nga idot ang aton nga idea tungod kay ginagamit lang aton nga mga baba sa pulong sang Ginoo. We just give an objective answer. Kag ihatag ang mga verses, kag nami pagid na siya kung mabutangan siya sa context sa exegesis na pamaagi. Meaning, kuha ang word sa Hebrew, kuha ang word sa Greek, kag i-explain ang definition. Kay, kabay pa nga agree na kita sini. The moment nga gina-define naton ang word, sa kung ara man na siya sa English or Cebuano, hindi naton siya pag-ihubad sa Cebuano nga pinulungan. Dapat kwaon ginaton siya sa mga panahon kung saan siya ginsulat, and then we get the idea, and it takes very, very tedious sa pagtuon sa pulong sang Ginoo. Tungod kay we are getting the definitions, we are getting the historical context,
we are getting the concept regarding sang sining nga word sa panahon nga ginsulat na siya didto. Kagamoy ni siya ang ginahambal nga gina-scrutinize naton ang details. So, pasalamatan gid naton nga sa aton nga Sunday school ginhatag sa aton sang Dios ang opportunity nga makapungkong kita, maka-investigate sa pulong sang Ginoo, kay ang siling nga ang pagtuon naga-require na siya sang id-id nga pag-investigate sa pulong sa Ginoo agud to nga kung may ara kita sang subject topic nga hingkod kita or resolve kita sa sini nga mga thoughts na gina-declare o gina-reveal sang Ginoo sa aton, we always avoid a possession of weakness. May ara kita sang kaisog, may ara kita sang boldness, confidence in the word, tungod kay nainsindihan na naton. Karong ko lang na-assess nga to si Dr. Jim masiling siya because you know that you know that you know that you know. Kaya karon ko lang gina siya natahi, okay, amo gilito iya nga ginapaintindi nga kung may ara ka sang strength sa pagbarog sa mga kamatuoran tungod kay matahi mo na ang tapestry pagsiling abi sang pulong sang Ginoo na all scriptures. Kung may ara sang matuhog na nga concept dito sa Old Testament going down sa aton nga sa annal history up to our time today, kung matahi mo na siya, amo na tong iya ginahambal nga you know that you know that you know that you know. It means to say nga na barbecue na ang pagtuon sa pulong sang Ginoo. So this morning mapadayon kita sining aton nga pagtuon sa prerogative, tanawon naton ang mga concept, mga principles so we gin-prepare sang inyong ubos nga magtutudlo kag somehow kabay pa nga inyo ini siya man nga ma-capture kag mabitbit nyo man sa inyo man nga personal engagements sang aton nakabuhi kay we'll never know kung sinong aton nga matagbo dito sa gwa kag magapamangkot sa aton. Kagabay pa ang akon nga pangabay man sa inyo, hindi ka magsabat sang ambot. Hindi ko nakabalo. Kung hindi, may ara kita sang buod, may ara kita sang concise, accurate, vivid, clear, na sabat tungod kay naintindihan na naton ang kaalam ni Kristo. So sa pag-umpisa, magaduko kita sa aton nga mga ulo, pangayo naton ang pagpanguna sang balaan nga espiritu. Kay tungod iya ni siya, ang iya nga pamaagi, amo gid ang aton nga kilalahon sa aton nga kinabuhi, sa iya nga pagtudlo sa aton mag-pray kita. Salamat gid amay nga sa panahon nga nahimo kami membro sang lawas si Ginoong Hesus, pinaagi sang imo nga design nga gin-execute ni Jesus Christ kag amo man ang ginatudlo sang balaan nga espiritu sa kinabuhi sang imo mga kaanakan. Sa amon nga ikaduhang dasdas. So, sa phase 2 sang amon nakabuhi isip mga Kristohanon, tindihon gid namon nga ang balaan nga espiritu amo ang naga-testify. He bears witness right into our thinking faculties para somehow sa amon nga positibo nga batasan magakaon kami sang pulong sang Ginoo nga may ara gid sang kagawasan. Ang influensya sa amon nga magahatag sang pagpasalamat kag siya ga-intercede sa kada isa, mahimo lamang ini siya nga epektibo kung may ara kami sang maintindihan nga pulong sang Ginoo. Siling gid ni John sa 1 John chapter 5 verse 14, sa panahon nga kami naghatag sang amon nga pagpangamuyo, mahimo lamang ini siya nga ma-realize kung hibaluan namon ang imo nga kabubuton. Kag ini nga kabubuton wala sang iban, of course, tungod kay naintindihan na namon ano ginhimo ni Ginoong Hesus. Ang ikaduha nga dasdas amo ang pagtuon sa pulong sang Dios kag amo ini siya ang magapamutawi sa mga baba sang imo mga kaanakan. So salamat gid liwat tungod kay sa higayon na kami makatigom, makatipon, may ara kami sang chance liwat, opportunity for us to be led by God the Holy Spirit as we continue to practice that protocol. Nga kinahanglan kami teachable, isay na ka ingredient. Kinahanglan nga kami tinlo tungod kay hindi mag-fellowship ang amon nga hindi ikaw mag-fellowship si Ginoong Hesus kag ang balaan nga espiritu kung may ara kami sang ginabitbit nga sala. So importante nga amon gini siya sayron nga may ara sang condition for us to have that intimate fellowship with you. Kinahanglan nga hibaluon namon nga patay na kami. Ang amon nga daan nga kinaiya kay Adan, patay na dira tungod kay by virtue of what we had believed kay Ginoong Hesus, ginlansang natutanan mga kinaiya kay Adan sa cross.
Kag amon gid nga i-reconcile nga kung ano man ang mga pilosopiya nga ginabitbit pa namon, kinanglan nga amon na siya nga i-turn off. Just like nga tuslo kami sang toggle switch sang suga. Kag kilalahon man namon nga kami nabuhi na kay Kristo, kag mahimo lamang ini siya nga effective kung kami may ara na sang kadagaya sang nakuha na nga kaalam dira sa kaalam ni Jesus Christ. Kag magtugyan kami sa balaan nga espiritu, kag nahibaluan namon amay nga obligasyon sang kada isa. Hindi obligasyon sang amon nga kaingod, kun hindi mismo tungod kay gintagaan mo kami sang kagawasan, mismo amon ini siya nga usisaon nga may ara kami sang responsibility sini sa imong atubangan. Nagahambal dito na kinahanglan kami magkauhaw kag magkagutom sa pulong sang Dios, agud to nga ang pagpanudlo sang balaan nga espiritu ma-appropriate namon sa amon nga isig ka huna-huna, isig ka kasing-kasing sini nga adlaw. Kag may ara kami Ginoo sang gugma sa pag-obey sini. Amo na nga si Samuel gin-correct na gid to si Saul. Kaya siling to ni Saul ginantiganay namon ni siya hindi nga mga hayop nga tambok kay amon nga ihalad balik dito sa lugar sang halaranan. Pero ang siling gid ni Samuel, the Lord rebukes you, King Saul, because God siling niya gid to obedience is really better than sacrifice. So kabay pa nga amon na kabuhi, always obedience sa mga pulong sang Ginoo nga amon nga ginapadayon sa pag tukaw, padayon sa pag-investigate, padayon sa pag-inculcate, embed sa amon Ginoo nga tag sa kahuna-huna. Balik namon dira sa imo ang tanan, pagpasidungog, pagpasalamat sa matang isang pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. So sa aton nga whiteboard, good morning. Ara kita sa aton nga prerogative nga lesson, kag ang inang prerogative nagasilingin na siya nga may ara sang 5. Lima ka mga major topics. Smugby. Kag tanawon naton ang ina nga prerogative. Kag dinha naton i-realign ang aton nga huna-huna. I-realign naton sa panahon nga kita conscious, panahon nga nagabugtaw kita, kag kung naintindihan naton ang commands sang Ginoo. You go first to Genesis chapter 26 verse 5. Tanawon naton ang commendation sang Ginoo kay Abraham, kag kopyahon naton. So si Abraham, kopyahon naton, i-paste naton sa aton nga kinabuhi, kag bago naton padlaganon ang inang smugby. Although I believe hindi naton na siya matapos tanan. You go to Genesis chapter 26 verse 5. You just follow me silently. Commendations ang Ginoo kay Abraham because Abraham obeyed. Keyword, obedience. God is not after for your sacrifice. God is not after for our sacrifice. He is after for our obedience. Kag kung may ara man kita sang picture perfect na hero sa sininga texts, wala sang iban kun hindi si Abraham. That's why, diyan ay ng first sentence. You go to Galatians chapter 3, the last verse. Balikan tala ng Genesis chapter 26. In Galatians chapter 3, may ara sang ginmention si Pablo. The last verse. Verse 29. Anong siling ni Pablo? And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring. Anong keyword dito kay ina? Obedience. We became an offspring of Abraham sa spiritual paradigm kung aton ginkuha atong keyword sa Genesis chapter 26 verse 5. So ibutang sa inyo nga notebook, ang keyword is obedience. Obedience, obedience, obedience. Because again, obedience is better than sacrifice. Before nag-disobey si Adam, may ara na actually una nga nag-disobey. Sino? Satan. Gin-create sang Ginoo ang iya nga vast creation para nga himayaon siya. Pero si Satan, nag-disobey siya. Kaya ang iya gid nga gusto niya islan si Jesus Christ. I want to make myself like Jesus Christ. Isaiah chapter 14 verse 14.
So kabay pa na ang ina nga lesson naton sa angelic conflict hindi madula sa aton nga hunahuna because again, we are a display na kung aton ini siya ma-absorb kay display kita daw kaangay kita sa aton nga balay may ara ba kita sang picture laminated bang tawag sina? May ara kita nga display. That's actually the idea. We are the display of God while we are here. Kaya ginapakita, picture frame, ginapakita sang Ginoo ang picture frame sa naong ni Satan na although si Satan is higher than us, he has far more intelligence compared to us. Pero why is it that we as human beings has the capacity to be submissive? Nga bisan tuod lubo ang aton nga intelligence. But I have good news for all of us. Bisan tuod limitado ang aton nga IQ, don't rely on our IQ. We have an unlimited SQ. When I say SQ, spiritual quotient. Kagay nga spiritual quotient comes from the Lord Jesus Christ. Ang ginaawhag lang din sa aton nga amay, dali ba? Sulod ba? Sulod sa programa, sulod sa grandiose design. Kag kung maintindihan nato ng ining grandiose design, we always have the capacity nga mahimutang gigil. Gigil tungod kay naintindihan naton ang aton nga existence. So balik, Genesis chapter 26. Tanaw naton kung nga agin comment sa Ginoo si Abraham. Sa tong apat ka mga butang. Genesis chapter 26 verse 5. So because Abraham obeyed my voice and kept, i-connect mo na dayon, you should love the Lord your God with all your heart. Ano ba ang mga commandments na nga ginbutang mo sa imong sentro sang panghunahuna? Or Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ang akon nga kinabuhi, ang akon ginpatuman kaysa ang hunahuna ni Kristo. Domingo lang ko siling, kag kung Domingo, isa lang pagid ka oras. So kita actually ang makasabat sina kung ano ang aton nga status sa aton nga dispatch when it comes to our day-to-day living. So balik, Abraham obeyed my voice and kept my charge. Number 2, commandments. Number 3, my statutes. Number 4, my laws. So karon nga aga, aton ini siya nga ihaom sa aton nga lesson when it comes to the statutes of the Lord. Kag isa sini amo ang ining letter S, sovereignty. Back sa aton nga slides. So what is His prerogative in the creation, especially in Christians? By the way, let me stress out this point. Kung may aras ang ginpakita na picture perfect ang Ginoo in a macro perspective sa Old Testament, before nahimo si Abraham nga Jew, may aras ang Gentile, that's a macro perspective, and then paglagan sa mga kapanahunan, gintawag si Abram from the land of Ur, going to the land of Canaan, kag dito nahimo ang first nga Jew. And then, halin kay Abraham to Isaac to Jacob, gin-change si Jacob to Israel, kag nahimo ina siya nga nasod. That's actually the macro perspective. Paglagan sang kapanahunan karon, si Jesus Christ ang nahimo nga cornerstone. Kag sa panahon nga nahimo nga cornerstone si Jesus Christ, amo ning kinahanglan naton i-realize. May ara sang macro perspective, and that speaks about the picture perfect of Israel. And then the micro perspective, wala sang iban kun hindi individual walk sang believer sa atubangan sang Ginoo. So ang macro perspective is the Israel, nagahambali na siya kung tanaw nato ng ilang story, nahimo sila nga ulipon. Tapos sa panahon naging tawag sila sang Ginoo, magwa sila sa Egypt, going to the promised land, nagahatag na siya sang freedom. Amo man siya sa aton. In a micro perspective, sadto ulipon kita sa mga butang nga ara sa kalibutan nga ang yawa amo ang nagadumala. Kag kung makuha naton ang picture, ginapakita sang Ginoo sa aton ang story, ang mga precepts, ang mga lesson dito sa ila sa Old Testament sa macro perspective, kag iya ginahanay sa aton nga atubangan subong. Kag amo ini ang purpose sang Ginoo sa isip isa ka mga Kristohanon. Nga kabay pa ma-import naton tong macro perspective in a micro perspective nga kung i-confront kita sang aton nga circumstance, we will never live in a slavery life. For it is for freedom that Christ set us free in a micro perspective. Kag importante ning aton nga lesson ang ining prerogative. So balik. His prerogative in the creation, especially in Christians.
First nga letter, sovereign will. Sabay pa maintindihan naton nga amo may ara sang sovereign will ang Ginoo sa kinabuhi sang mga katawhan subong, especially sa mga Kristohanon. So, ang iyagid nga sovereign will, God wants to save all people. For theory principle, gingkuha naton ini siya nga thoughts tungod kay sa gusto sang Ginoo nga luwason ang tanan, wala niya gindalok si Jesus Christ. Ang iya mismo nga begotten Son, He had sent off para nga matuman ang iya nga sovereign will. Kaya anong sovereign will? Gusto niya luwason ang tanan. Luwason niya ang aton nga paryente, gusto niya luwason ang aton nga mga relatives, gusto niya luwason ang aton nga mga ka-associates, gusto niya luwason kung sino man ang aton nga mga kaistorya. Sa panahon na gintagaan kita sang opportunity na makahimamat ang mga tao dito sa gwa. So ibutang naton sa aton nga hunahuna nga ang sovereign will gid sang Ginoo nga gusto niya luwason ang tanan. In 1 Timothy chapter 2 verse 3, ang silinggit ni Pablo. Siling niya kay Timothy, this is good and it is pleasing in the sight of our God, of God our Savior. Ano daw ang iyang objective? Verse 4. Who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Amo na kung aton gid i-recollect ang thought, pagsiling ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 1, by the mercies of God, kung ano kabugan ang iyang kaluoy, imagine na sa panahon nga nalaglag na si Adam kag si Eve, kay nag-disobey, siling man lang to nga hindi magkaon sa bunga sang kahoy, kay sa oras nga magakaon ka mo, or magakaon ka, kaduha ka mapatay. Pamangkot, ginkaon wala, boom! Pagkaon, bam! Namatay siya sa spirit. Amo na gina-resolve naton sa aton pagtulunan, doktrina. Nami itong amon nga speaker sa association 2 nights ago. Ang siling niya gin-emphasize ang doktrina. Madamo sa mga Christian subong, ang panagtigom always na ginadala sa entertainment. Wala na sang pagtuon. Pero sa aton nga panagtigom, aton gini siya nga hatagan sang dako nga balor tungod kay sa panahon nga nagatipon kita, ang aton gid nga directive is let's study. Agud to nga may ara kita sa mga pagtulunan. Ang tawag sina may ara kita sang doktrina. So sa aton nga pagtuon, ang doktrina gintun-an naton nga ang tao gali hindi siya magkadto sa linaw nga kalayo tungod kay nakasala siya kahapon, sala sa subong, makasala siya buwas. Hindi po siya magkadto sa langit kay maayo siya. Hindi po siya makadto sa langit kay may ara sa nagampo sa iya. Ang aton ginabarugan nga doktrina, makadto siya didto sa impyerno kay patay ang iya nga human spirit. Kaya muni aton ginatun-an. Kag sa panahon nga may ara sang chance, opportunity nga gamiton kita sa Ginoo nga ma-align ang aton nga thoughts sining ginatawag na sovereign will kag maintindihan naton ano ang plano sang Ginoo, luwason niya ang katawhan. Ang fourth theory principle, kung sovereign ang iyagid nga gusto nga luwason ang tanan, himuon niya ang tanan nga butang to the extent nga ihatag niya ang iya nga bugtong nga anak. That's why importante din siya nga i-realign natin ang aton nga thoughts na ang sovereign will gid sa aton nga Dios is luwason ang tanan to the extent nga ihatag niya si Jesus Christ to die on the cross. So sa panahon nga natuman na siya, si Jesus Christ napatay, gilubong, nabanhaw, kagamoy ni siyang aton gintungkad nga maayo nga balita nga amo man ang ginhambal ni Pablo tungod kay ang mensahe sang cross. Amo ni ang gahom, the message of the cross. Sa ila dito sa gwa, foolishness. But to us who are being saved, amo ini siya ang gahom sang Ginoo. Kaya mo ning somehow kung ato ni siya i-realign ang aton nga thought nga ang sovereign will sang Dios wala sa iban kundi ang luwason ang tanan, ato ni siya hinunoon man sa aton nga kabuhi. Kabay pa nga ma-master naton ini siya. Hindi lang ni siya siling responsibility sang pastor. Hindi ni siya responsibility lang ni Papa Dan, ni Pastor Albert, nakon. Kung hindi, kita tanan may responsibilidad sini. Kaya nga si Pastor Albert, si Papang ako, hindi kami omniscient. Karon kung nagkadto ka sa Davao, kadto ka sa kung diin ka ginbutang sang Ginoo, tapos minamangkot sa imo sang regarding sang imo nga pagbarog, regarding sang sining ginatawag na sovereign will sang Ginoo, kag kung hindi nimo ni siya ma-master, mahadlo ka mag-share. At first, sa panahon nga nag-share ko, ambot kong na-experience yun eh.
Sa panahon nga nag-uumpisa ko istorya sa pulong sang Ginoo, ambot try niyo ba kurog inyong lips? Kurog ka. Kay somehow ang akon nga reservations basi mamangkot ni karon sa dalong pang pamangkot tapos gid ko. At the same time gakurog ko hindi ko somehow master sa pulong sang Ginoo pero eventually amo tong hambal sa Hebrews chapter 5 verse 14 practice. Kadto anay Hebrews chapter 5 verse 14 practice. Hindi mo man ma-master ang pulong sang Ginoo kung hindi naton ini siya pag-i-master or hindi naton siya pag-i-practice. Sige daw. Hebrews chapter 5 verse 14. So food belongs to those who are of full age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern what good is. Wow. By the use of their discernment. May aras sang rendition din ha, aging gamit niya ang word na practice. Sino may aras ang ESV? Or NASB? Gingamit niya ginang word na practice. But solid food is for the mature. Okay. For because of practice, Wow. their senses learn to discern good and evil. And practice requires perseverance. That's why, kung ang sovereign will sang Ginoo luwason niya ang tanan, kag kung hindi naton makuha or makapture ang pulong sang Ginoo sa pagtahi sini tanan, I will tell you, blagan ka sa tion nga may ara gera. Tago ka. Hindi ta mahimo na beacon sang grasya sang Ginoo kung wala naton na master ang pulong sang Dios. So ang prerogative sang Ginoo nga luwason ang tanan. Kag diri naton ginpa tukod ang idea na ginakumpleto lang sang Ginoo ang membro sang lawas ni Kristo. Kung kwaon naton ang ining aton nga panghitabo subong, tanan nga panagna nga ginhambal ni Jesus Christ sa Matthew chapter 24, nagkakatabo na. Wars, rumors of wars, earthquakes, famines. Ato tanan nga enumeration, those are actually depictions sang babae nga naga-labor. Kaya ato tanan nga ginhambal ni Jesus Christ nagkakatabo na, pero nga wala pa ang rapture is because gin-relate naton ni siya sa idea na wala pa na kumpleto ang lawas ni Jesus Christ. Naginhambal ni Pablo sa Romans chapter 11 verse 25. Kag ang rhetorical actually nga statement, what if ang isa ara didto sa imo nga pamilya? What if ang isa ara didto sa imo nga amigo? I-delay mo ba? So we'll always understand and realize na kung gina-practice naton ang pag-share sa pulong sang Ginoo, practice lang. Kung sino man ang imo gusto istoryahon, aman siling ko ba? Every time we ara kita sa opportunity nga nagatudlo, akong gina-encourage ang ara sa atong study group na you just practice the Word of God. So that whenever you are dispatched by the Lord, pag siling may ara sang sovereign will, kag ang gusto gid sang Ginoo nga luwason niya ang tanan, hindi man ang Ginoo ang magsangyaw. Kasi kung ang Ginoo ang magpakita tapos magsangyaw siya, pwede siya sa kaso. Ginintrahan mo. Wala na ginahimo sang Ginoo pag-encourage sa aton nga aton i-master agud to nga kita ang mahimo nga tagapamaba. So that when we are equipped, kag kung di man kita dalon sang Ginoo, mahimo nga matuman ang Romans 11:25. You go to Romans 11:25. Or relate na siya sa sovereign will sang Ginoo. Right? May ara sang mystery. A partial hardening happens to the Jews, the Israelites, until the fullness or the number of Gentiles will complete the body of Jesus Christ. Nga ginhambal na siya ni Pablo, kaya mag-connect na siya dito sa Colossians chapter 2 verse 15. Anong hambal ni Pablo sa Colossians chapter 2 verse 15? Ang inang word nga triumphant entry. So kinahanglan makumpleto ang number sang Gentiles to come in. Of course, upod man dira ang mga Jew nga nagpati sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross. In Colossians chapter 2 verse 15, siling ni Pablo, i-disarm niya ang ining mga demons. Rulers there are actually arkas.
So Jesus Christ will disarm the Arcas and the Exousias. These are the superpowers ng mga demons ni Satan, and put them to open shame. Because in the future, kung i-drawing natin liwat ang aton nga dispensational timeline, kung mag-rapture today, may ara sang 7 years na awarding sa kay Jesus Christ. Pag panaog naton, diri matabo ang triumviro. Nagang ining triumviro, tanan nga mga demons nga nag-upod kay Satan, iparada ni Jesus Christ kaupod sa aton nga mga Christians. Nga wala pa natabo ang rapture, tungod kay sa sovereign will sang Ginoo, wala pa na kumpleto ang lawas si Ginoong Jesus nga magmarcha. We will always understand nga inang triumviro sa context ng sinak nga word, hindi kasali sila David sa parada nga nahigtan sa mga demons. I believe ang ilagid nga role is spectator sila, ara sila sa grandstand para magtanaw sa parada. Nga amo ang nagapanguna si Jesus Christ, ang nagasunod ang mga Christians tungod kay this is a depiction of a military tawagon na lang naton brigade. Sa ilabi sa Roman Empire, may ara sila sang Roman Legion. Nga kung ang ini nga Roman Legion napirdi niya atong mga kontra dito sa Marbel, ang ila ginahimo, ginaparada nila ang mga katunggali dito sa arena. Kag sa ilang nga pagparada, may ara sa mga nagatanaw nga mga senators, may ara sa mga constituents, may ara sa mga dignitaries nga naga-cheer sa ilang nga pagparada pasulod sa ilang nga Coliseum. And that's actually the idea. So ang sovereign will sang Ginoo ginapaalinton sa aton na posible isa sa aton nga mga amigo, isa sa aton nga mga colleagues, ang kulang na lang sa lawas si Ginoong Jesus. Kasi the moment we are completed, amoy na siyang idea, matuman ang ining triumviro in the future. So sovereign will gid sang Ginoo, gusto niya luwason ang tanan, kag ang gusto gid man sang aton nga Dios, hindi kita magtulog sa pansitan. Ang gusto niya gid na kada isa sa aton mahimo nga partaker sang ginhatag niya nga design. So that's sovereign will of God. Next, the motivational will, ara kita sa M. So motivational will sang aton nga Ginoo. Every Christian becomes like the Lord Jesus Christ. Let me emphasize, hindi sa iya nga deity, kundi sa iya nga humanity. So balikon ko, ang motivational will sang aton nga Amay in His pre-designed plan in eternity, naghimo siya karon sang pamaagi, ginpresent niya sa lokal nga tigumanan, especially sa aton, especially sa mga may ara sang kaikag nga magtuon sa pulong sang Dios, na maintindihan niya na ang motivational will gid sang aton nga Ginoo, that we become a beacon, a picture perfect sang kinaiya ni Ginoong Jesus. So amo nang iya nga motivational will. Importante ni siya na maintindihan naton nga may ara kita sang responsibility, kag ang ina nga responsibility wala sang iban kundi balik-balik kita sa pag-exercise kaon sa pulong sang Ginoo. Sa panahon nga ginakaon naton ang pulong sang Dios, syempre kay nagakaon, ma-learn naton ang mga precepts. Sa panahon nga gina-learn naton ang precepts, may ara kita sang context nga patihan na siya. Kag sa panahon nga mapatihan na, ma-apply na naton. O kuha nyo ni siya nga, kuha nato ni siya na acronym. Sa motivational will sang Ginoo, amo gini siyang reality. Slubated. Ano nang slubated? We study. How many hours? Ikaw gid ang mag-designate. Pag siling ni Moses, teach us to number our days. Siling ni King Solomon, ang lumba hindi para tanan sa mga dasig. Ang combat hindi para sa mga mabaskog. Pero ang siling ni King Solomon, tanan gintagaan sang time kag chance. Tungod kay gintagaan kita sa opportunity nga mabuhi. How old are we? 47, 45, 60, 70, 80. Kung gitagaan kita sang Ginoo sang kinabuhi, we need to study.
So ikaw gid ang mag-designate kay hindi man gusto pag-intrahan sang Ginoo ang aton nga kagawasan. So always siya irespeto, pero sa panahon nga decided ka nga magsiling ka, Father, I wanted to sit down and study. That's the time na maintindihan nato na ang butang gali nga may aral sa eternal nga value wala sang iban kundi ang pulong lamang sang Ginoo. So we study, that's letter S. Letter L, we learn. So study, we learn. Study, learn. Study, learn. We get the precepts, butang sa CPU. We get the concept, butang sa CPU. We get the command, we get the charge, we get the statutory requirements, butang sa CPU. Kaya kung damo na siya in abundance ang pulong sang Ginoo, ang Dios nga mo ang master teacher. Ihatag niya ang circumstance para nga dispense naton ang kinaiya ni Kristo, ang motivational will. Letter U, understand. So we study, we learn, we understand. And then B, we believe it to be true. So may mga precepts nga ginapamatian naton sometimes nga hindi naton dayon mabaton. Pero it's okay. During my class with my professor, Sir Daryl, may mga panahon nga nagakunot ang akon nga, kita siguro ni Sir Daryl, ang kunot ang akon nga kilay. And then somehow, ma-discern niya naman siguro na nabugat sa ako ng iya ginatululo. Pero ang hambal niya gid sa akon, pagkatapos ang amo niya class, may aratos ang moment, tawag niya ko, Clark, it's okay. You don't need to push it harder. But every time you're listening to the topic, you just put it in your back burner of your soul. And then allow the Holy Spirit to enlighten you. And somehow mo itong ako ginkuha na principle. Okay. Matik lang po, matik. Tawad. Observe. Kaya mag-abot lang panahon nga matahi na siya tanan. So we study, we learn, we understand. Letter B, believe. Kaya ginpatihan na nato, nakita sang Ginoo, kay wala matago sa iyo, wala sang may matago sa iya, i-test kita. Kung nag-struggle kita sang patience, sa attitude nga patience, I will tell you, balik-balik na siya nga circumstance. Nag 2 weeks naman ni Lord. It's because you are not passing the test. Kung perseverance man na siya, ihatag niya sa imo ang mga tests para somehow nga ma-polish sa application. So anong point? Ikaw kita nakabalo. Kita ang nakabalo sa aton nga weakness. And of course, the Lord. Kag tungod nakita niya kung diin kita weak, amo man na ang mga test nga ihatag niya sa aton. Kung wala kita sang kalipay, magbalik-balik na sa nga sitwasyon. Nga puro na lang ni Lord na binatakloban ko sang langit kag duta. Pero unless until makuha natin ng idea regarding sa ginhambal ni Pablo, be thankful in everything. Kasi how can you be thankful sa mga dagko nga butang nga bisan ang pagginhawa lang hindi kita makapasalamat? Little things, nalimtan sang magtotoo. Pagkamutklat, busy na dayon ang una-una. Pero kung may ara kita sang kaikag nga makapasalamat sa iya, sa gininhawa, inhale, exhale, pag makahambal kita, Father, salamat di kami ara pasang opportunity liwat karon nga adlaw nga makatuon ko. May ara kita sang capacity to be grateful, to be thankful, to enjoy the presence of the Lord, so that when we are tested, we always have the capacity to be a good servant. Servant and soldier of God. So apply. My test, study, learn, understand, believe, and then apply. My test liwat. Sino ni Pablo, by the grace of God, sa akon nga weakness, sa hardships, persecutions. In fact, apil ang tragedy ng bali Pablo sa 2 Corinthians chapter 12 from verse 7 and following verses. So, ang inang test, dala na tanan. Pero it's okay. You know why? Ginapakita sang Dios ang ining motivational will sa kinabuhi sa mga Kristohano. Mag-change siguro ko sang... May isa pa ka mic, Pastor? Check. Hina ng battery. Masagang sina.
So ginatest ang Ginoo na ang may capacity bisan tuod lower ta sa mga angels, ang huna-huna lamang ni Kristo ang makasurmount sa kung ano man ang aton nga circumstance. Amo na siya na imperative gid ang pagtuon. Balik dito sa kinabuhi ni Abraham, kay ginobey mo and you have kept my charge, my commandments, my statutes, my rules. And then somehow tungod kay gintago mo sa imong sentro sang imong kinabuhi, and it comes from the Lord. May ara sang object nga ipakita ang Ginoo kay Satan. Balik dito sa Supreme Court. Sisita ang Ginoo si Satan. Dali. Why is it that man lower than the angels has the capacity to be submissive? Ikaw nang ginimo. That's why you are going to the lake of fire. You are going to the lake of fire. Place sa ginakahadlukan gid ni Satan nga magkadto. Amo na aga antibibing amo na aga pangita gid sa madalahig niya. In Ezekiel chapter 28 verse 19, you read it in Nasby. Hadlok siya magkadto dito. Amo na aga pangita gid sa tanang pamaagi nga maupod niya ang iban man nga mga tao. Hindi lang kay iban, majority sa mga tao. So study, learn, understand, believe, apply, test. Pagka mahimo nga victorious, those who will overcome, ginambal niya sa Revelation chapter 1 sa mga churches, ang challenge always sa messenger, sa angel na ginhatagan, isulat ni siya dyan. And then every time ginhambal niya, those who will overcome, present, participo, active. Meaning, today, kung nahimo kita nga overcomer, what kind? Overcomer, victorious. And it's active. I will give, I will give, I will give, I will give. 7 ka-promise ang ginhatag sa Ginoo. And we will always enjoy. Not only in eternity, kundi sa atong pangapanahon subong. When we have the capacity to be overcomers. Amo nang ginatudlo sa aton nga may ara sang blessing in time and rewards in eternity. And then part sa motivational way lang ining last nga T. Travel. Kung may ara sang chance nga mag-travel, travel. Kinaaman. Kung may ara sang mission work or kung may ara man sang opportunity nga magbiyahe, kung halimbawa gusto kang magkadto sa Cebu, kung may ara nag-invite sa imo, do it. Kay base ara dito sa Cebu ang kulang na number. Kung may ara sa opportunity nga magkadto sa Bohol, you go. Kaya nga, when we are master of the word, he who looks at the perfect law, the perfect law there is Jesus Christ, the law of liberty, and perseveres. Padayon lang, kaya nagatuon. Is not only a hearer of the word who forgets, but a doer, master. Blessed is the man in what he does. Kaya nga, sa panahon nga nag-travel kita, and then somehow i-inspire ka sa Ginoo nga kung halimbawa nagkaon ka sang balot. Tapos sa panahon nga nagkakaon ka sang balot, nag-pop up ang question, kay master ka sa pulong sa Ginoo. Bisan pa walay bukla na yung Bible Uncle Rookie. Kay naa ang mga concept sa pulong sa Ginoo sa imong hunahuna. You just throw it in. Ilabay lang na siya. Kaya sa panahon na ginhaboy mo na siya, hindi naton trabaho. Balik ko natin ha. It's not our work to convict. It's not even our work to convince. Anong naton? We just lay it down. And then we allow the Holy Spirit to convince and convict that person. Kasi the moment magsiling siya, I believe it to be true. Kag siya ang kulang na lang sa lawas ni Kristo. Kaya siya tong kuko. Sa panahon nga makumpleto ang lawas si Jesus Christ, boom! The rapture will take place. So we are, may kita sang task, we are tasked to share the message of importance para nga makumpleto ang lawas ni Ginoong Jesus. Last 2 minutes, kay ma-prepare yata sa umbot kay ang mga young people. Good morning, ante. I don't know kung meron sa ginhatag na si GR? Ara? Okay. Sige, padayon tayo. Last 2 minutes. So, ang sili ni Pablo, Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. Now, come to think of this. Jesus Christ is identified to be the Word. Then makita, in John chapter 1 verse 1, Jesus Christ is the Word. So, sure, ang Christ there is actually interchangeable sa sangpulong word. So, I have been crucified with the Word. It is no longer I who live, but the Word who lives in me. Muna kinahanglan mastery.
The Word. Naging butang natin sa aton nga huna-huna. And the life I now live in the flesh, sa sining lawas, nahimo lang gid ini siya nga sulodlanan. Kaya ang ginasulod, hindi kay ang sistema sang kalibutan, hindi ang pamaagi sang yawa, kundi hindi ang huna-huna ni Kristo. Kay manotice niya ang sunod nga word. Balik anay, and the life I now live in the flesh, sining lawas, I live by faith. And faith here, kita niyang word nga faith, kung tanawin niyo na sa Greek word or sa Greek language, that's pistis. And pistis is noun. Hindi na siya verb. For the longest time man God, ang atong pagsabot ang word nga faith, pagtuo, no? Because it's a noun word sa Greek, it's pagtulunan. So balik ko natin ang statement. I have been crucified with the Word. It is no longer I who live, but the Word who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by the doctrinal understanding. Because that's pagtulunan. Who is the Word? In the Son of God, who is the Word? Who loved me and gave Himself for me. So again, Jesus Christ is the Word. Kagamuin ni siyang may aras ang eternal nga value. Sang last 2 nights ago, ang hambal sang aton nga magtutudlo dito na kinanglan mga lagad. Nagasikuhan ay kami ni nanay. Wala na intindihan na ang word nga work is actually from the Greek word ergon. Kagang ergon is the mind. Before kita mga lagad, i-master anay natin ang word. Because again, the work there sa 1 Corinthians, ginhatag ito ng verse. 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 15. And our work will be tested with fire. And work there again is ergon from the Greek, and it speaks about the mind of Christ. Kagamoy ni siya ang humot nga halad sa atubangan sang Ginoo. Before kita mag-close, ay throw in ako ng ini siyang verse, butang lang sa inyong notebook. Because again, the mind is Psalms 138, verse 2. And we will close our Sunday school. Psalms 138. Para ma-challenge kita. Psalms 138, verse 2. I bow down toward your holy temple and give thanks to your name. Your steadfast love, that's the abundance of the mind or system, pattern thinking of God. And your faithfulness, for you have exalted above all things your name and your what? Your word. So, klaro na? It's my prayer that ma-align ni siya tanan na ang ating gid nga existence is to get the Word. How many hours? Wow, Jesus Christ took 33,000 hours of instruction. How much of our time that we invest while we are here on earth in getting the mind of Christ? Because that is the only thing that has eternal value. Amo na nga relevant ka itong ginhambal gid ni Jesus Christ. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. So salamat gid. I-explain nato next time ang next nga mga letters, ang next nga mga verses. Wala na kita sang time, takop kita sa aton nga Sunday school. Ma-pray kita in closing. Salamat gid Amay sa tahom nga adlaw, gidugang mo sa kinabuhi sang imo mga kaanakan. Salamat man sa pagtakop sa amon nga Sunday school na kita namon kung ano ang ginhaboy ni King David sa iyang salmo. Kung nga nagyukbo siya, nagpasalamat siya, dala niyang iyang kaugalingon sa templo. And in micro perspective, ang inang nga temple, ara na siya sa amon nga utok. Ara na siya sa amon nga huna-huna. Because the literal temple has been destroyed already sometime in 70 AD. And since we are indwelt by God the Holy Spirit, amon gid siya nga i-reconcile na ang altar really is our thinking faculties which we store kung diin kami naga-imbank sang manggad nga may ara sang glory that has eternal value. Wala sang iban kundi ang pulong sang Dios. Kabay pang ang kada isa ma-challenge that as you continue to give us the grace of life, ang pinaka-importante gali nga investment while we are here on earth is to eat, to drink, to drink more of the Word of God. So salamat gid liwat.
isang challenge nga amo na aguman sa sini nga aga. Padayon ka sa pagpakamaayo sa imong mga kaanakan nga may ara sang handom sa pag-uswag sa kaalam kag kahibalo tungod kay ang Biblia. This is actually a vast area of water. Daw samay ni siya sang dagat. Kag ara sa amon ang pag-appropriate sang amon nga time sa pagkuha sang sining tubig sa pinakadako nga area sa espirituhanon nga kahimtang. So salamat gid liwat. Amon ginabalik dira sa imo even as we close. Pray namon gid atong mga naga-travel pa going here. Salamat sa imong traveling mercies. Makaupod namon sila later sa amon nga panimbahon as you continue also to prepare your mouthpiece sa amon nga second worship service sa sining nga aga. Kapamalandong kami liwat dugang sang kaalam kag kahibalo sa pulong sang Ginoo. Balik namon sa imong pagpasalamat sa matang sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Good morning. Hi! Good morning! Ikaw pala yung people. Sorry na late. Hi, ante. Good morning. Good morning. Wala pa ang mga young people. Good morning. Kala. Dito mga si GR, Angkol? Nagkatuan ito ko dali. Ah, okay. Malagas daw siya? Ante, good morning. Basta may aga. Good morning. Ante, maybe good morning. Nabalik daw to siya, Pastor?